Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, umpisa ng work week, ika-5 sa buwang itong Agosto taong 2024. Ako pong muli ang lingkod, Cecil Villarosa para sa programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nagsubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po yan ng mga online accounts, YouTube channel at Facebook page ng DWIZ 882. At tayo po ay napapanood din live simulcast po sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Magpadala lamang po ng inyong komento o mensahe sa amin pong Facebook page o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Naku, makulimlim po kanina bumuhos yung malakas na ulan sa ilang bahagi po ng Metro Manila, particularly sa Quezon City, pero tumagal lamang po ng siguro wala pang 30 minutes yung malakas na pag-ulan. But nevertheless, malamang yan po ay nagdulot po ng bahagyang pag-iipon ng tubig sa ilang mga kalsada. Kaya payo sa mga motorista, dahan-dahan lang sa pagmamaneho, kaunting pasensya para iwas disgrasya po. Naku, ang buong bansa po ay nagbubunyi sa 2 gintong medalya na nakuha nga po ng Pilipinas sa ongoing na Paris Olympics. At good morning sa iyo, Senator Tol. Congratulations kay Kaloy Yulo at sa lahat ng ating mga atleta. So, nanalo kahapon si Kaloy, nanalo rin si Nesty Petesio. Wow! So si Nesty Kagabi, ay kahapon, dalawa. umabante na sa semifinals. Oo, dumabante na. Bago kasi lumaban si Kaloy, si Nesty muna. Yes, Senator. Magkasunod yun, 9:30 at saka 10:30 kagabi. Kaya medyo pala, puyat din tayo. yun nga, Senator, marami din na napuyat dahil sa pag-antabay dito sa resulta ng laban Nanalo si po. Nesty. So si Nesty, sigurado na may bronze. Yes, Senator. Ganon din si Ira Villegas. Yun. So, itong si... At inaabangan natin ngayon si EJ Obiena kasi nasa finals na si EJ. Wow. 12 na lang sila nando, 11 doon sa finals ng pole vault. Mamaya, malalaman natin yung iba pang detalye, Sentol, kay Dick Villanueva, pero... Konti na lang lalaban. Yung sa hurdle natin, si John Tolentino, meron siyang isang classification pa. Hindi ko alam si Laura Kaufman kung nag-classification. Tapos, meron pa tayong 2 golf na lalaban. Wow, Sentol. Pagdaanan. So, Dalawa pa sila. So si Nesty Petesio, si Ira Villegas, ay sigurado na may bronze. Sentol, Sigurado na may bronze, oo. Ayun. So, at least tiyak na yung ating 4 na medalya. Ano po? Sigurado na may 4. Opo. Yun naman ang pangako ni Mayor Bumble na 4 na, at least 4 na medalya. At 2 doon ay gold medal. History yung ginawa, Sentol, ni Ako na-file ko na rin yung resolution commending Kaloy Yulo. Sa Senado, Sentol. Oo. Ayun, eto Sentol. Itong picture na pinapakita natin ngayon, Sentol, itong larawan na Bago ating sila flash umalis? ngayon. Yes po. So yung nakaputi dyan, si Carlo Paalam. Yung nakatayo. Yung nakaupo, si Kaloy Yulo. Ito yung send-off ceremony. dinner bago sila umalis. Yun. Papuntang Paris. Yun. So, ang galing. Ang galing ng pinakita. At saka, Sentol, yung may lahing Pinoy din pala, no? Yung nakakuha ng bronze. Jack Jarman.
si Dake Jarman, na taga Cebu ang nanay. Ayun. Pero ang nag-press con kahapon si Mayor Bambol, si Jarman, ang sabi niya sa 2028 Olympics, gusto niya sa LA, gusto niya under Philippine flag na siya lumaban. Ayun. Eh di madadagdagan, ano, yung... Oh, ginawa natin yan kay Kayla Sanchez, hindi lang nakahabol ngayon kasi relay yung sa swimming niya. Ako po yung nagpabigay ng passport sa kanya. Nanalo siya ng silver at saka bronze medal sa Canada siya naglalaro sa swimming. So ngayon Philippines na siya sa Paris, hindi lang siya umabot doon. Iba talaga ang kondisyon siguro sa training. Yes, Sentol ko. At saka, very memorable, Sentol talaga. Kasi centennial ng 100 years, 100th anniversary ng pagsali natin sa Olympics itong Paris Olympics. And Correct. napaka-historical po ng nangyari. Kaya talagang nagdiriwang ang buong bansa sa harap ng maraming Kaloy. problema. Opo, nating kinakaharap. Kaloy Yulo, Natiga Leverisa, Pasay. Naku, maraming salamat, Carlos Yulo. At meron siyang tatanggapin pala, Sentol, na Olympic Gold Medal Valor mula sa PSC. Yan Hindi, po ay meron din sa isang- Senate. Meron din sa Senate. Ako yung naglabas noon ng unang Philippine Senate Medal of Honor. Meron Philippine Senate Medal of Honor noon na in-introduce ko. Noong nakaraang Olympics pa, ang unang nabigyan niya si Heidelin Diaz. Ayun. Si Umer Marcial, si Nesty Pitesio, at saka si Carlo Paalam, yung batch nila, Tokyo Olympics. So lahat ng mag-uuwi ng medalya, Sentol, ay tatanggap din ng Philippine Senate Medal of Honor. Oh, yung Senate Medal of Honor kasi para sa lahat na yun kahit pag may Pilipinong nanalo ng Pulitzer Award, at yung mga award na talagang katangi-tangi, Nobel Peace Prize, yung mga ganon. Ayan, yan pala ang abangan natin, Sentol, yung kanilang pag-apak dyan sa Senado para formal Ay, na matagal pa yan. tanggapin. Mahaba pa ito. Itong Mahigit isang pagkilala. linggo pa ito bago umuwi yung mga yan. O baka mangyari yan this August, Sentol, or most probably August yan, uwi na yan. at the most baka September. Ayan, at ang dami ng mga mga incentive na naghihintay kay Carlos Yulo at ganun din sa iba pa nating mga kababayan na mag-uuwi nga po ng medalya mula po sa Paris Olympics. Ayan. Anyway, Sentol, puntahan na po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Lunes, ikalima sa buwang ito ng Agosto taong 2024, pinsala sa palaisdaan sa Cavite mula sa Bataan oil spill umabot na sa 1 bilyong piso. BIFAR kinalampag ng isang senador. DWIZ Balita. Unity Walk laban sa pagsuspinde ng PUV Modernization Program lalarga na. DWIZ Balita. At Crisis Alert Level 1 itinaas na sa Bangladesh dahil sa patuloy na kaguluhan. 700 Pinoy ligtas ayon sa GFA. DWIZ Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, umabot na sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng Bataan oil spill sa mga palaisdaan sa lalawigan ng Cavite. Batay sa ulat, naging matumal ang bentahan ng shellfish at isda sa naturang probinsya, kung saan ilang fish stalls sa Noveleta ay nagsara na dahil sa epekto ng tumagas na langis. Sa tala ng Office of the Civil Defense, mahigit 25,000 mangingisda at magasaka na sa Calabarzon ang apektado ng oil spill. Samantala, nagkakasa naman ng 1 billion peso na lawsuit ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite laban sa may-ari ng lumubog na MT Terra Nova sa Bataan. DWIZ Balita. Kinalampag naman ni Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tutukan ang pagtulong sa mga libu-libong mangisda na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova.
Ayon kay Senator Tolentino, dapat maging proactive ang BFAR sa pag-alalay sa mga magsasaka at mangingisdang apektado. Kaugnay nito, naghain na si Senator Tol ng Senate Resolution number 1048 na naglalayong imbestigahan ang sanhi, lawak at epekto ng oil spill dulot ng lumubog na barko. Samantala, idinagdala naman ng BFAR o inihayag naman ng BFAR na hindi ligtas kainin ng mga isda mula sa mga kontaminadong bahagi ng karagatan dulot ng oil spill. DWIZ Balita. Latest naman po mula sa Filipino Mirror, tinatayang mahigit 5,000 driver at operator ng mga consolidated PUVs ang magkikiisa sa ikakasang Unity Walk ngayong araw kontra sa inihaing resolusyon ng mga senador para suspindihin ang PUV Modernization Program. Inaasahang magtitipon sa Welcome Rotonda sa Quezon City ang mga tsuper at operator mamayang alas 6 ng umaga bago magtungo sa Malacanang. Dismayado ang mga miyembro ng transport group na Altodap dahil anila ay minorya ang napakinggan sa ginawang pagdinig. Ayon kay Altodap President Melencio Vargas, hindi nabigyan ng pagkakataong magsalita ang kinatawan ng 80% na nag-consolidate sa nasabing programa. DWIZ Balita. Tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Committee on Women, posible nang maglabas ng partial report kaugnay sa illegal pogo investigation. Detalye ng balita hatid ni Patrol number 19, Celi Ortega Bueno. Pwede na sigurong gumawa ng partial report o initial committee report ang Committee on Women ukol sa ginawang serye ng investigasyon sa mga niraid na illegal pogo sa Banban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ito iniyag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Makaraigit na excited na siya at ang taong bayan sa magiging committee report sa naturang issue. Ayon kay Pimentel, maaari nang wakasan o tapusin ang investigasyon dahil marami nang nalantad o natuklasan sa investigasyon ng mga butas o kahinaan ng mga umiiral na batas sa bansa. Bagamat nilinaw ng Pimentel na nasa kamay ni Senator Risa Ontiveros, ang chairman ng committee, ang pagpapasya sa usaping ito. Magandaan niya resulta ng committee investigation dahil na-expose ang kahinaan at butas ng ilang mga batas tulad sa late registration at maging sa national ID. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, itinalaas na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Crisis Alert Level 1 sa Bangladesh dahil sa patuloy na kaguluhan. Ito ay sa gitna pa rin ng panawagan ng mga rallyista na mag-resign na ang kanilang Prime Minister at panawagan ng hustisya para sa pamilya na mahigit 150 nasawi noong nakaraang buwan dahil sa umiiral na job quota system. Ayon sa DFA, ligtas ang halos 700 Pinoy na nagtatrabaho sa nasabing bansa pero inabisuhan naman ang mga ito na maging mapagmatsyag at huwag na munang lumabas kung kinakailangan. Handa naman ang kagawaran at tulungan ang mga Pinoy na nais nang umuwi ng Pilipinas. DWIZ Balita. At Sentol, balikan natin itong issue ng oil spill dahil ikaw ay nag-file na pala ng resolution. Binanggit mo na rin yan sa ating programa last week. Opo. Ang binabanggit pala ng Department of Justice, iniimbestigahan na nila kung itong MT Terra Nova ay sangkot sa oil smuggling. Yun. O yung paihi. Dapat malaman niya kasi lumalabas parang hindi registered si Terra Nova. Ayun, isa pa paano yan. Insurance niyan? Kasi sinasagot niyan yung insurance, pinag-uusapan diyan yung insurance. Kung pag nakakuha ng insurance, yun ang pwedeng ibigay doon sa mga mangingisda. So yun ang iimbestigahan ng committee. At sana gumulong na rin yan sa Department of Justice kasi ang daming na apektuhan. Hindi nga lang So maganda sana kung nakapagpalengke report tayo nung nandyan sa Cavite yung ROTC Games, sa Ternate o sa Naik kasi malapit na yun sa Indang. Ang report... At saka yung palengke report hindi patungkol na doon sa mangingisda lang, doon na mismo sa nagtitinda sa palengke ng isda sa Cavite. Kasi nabanggit mo, nagsara na yung iba. Oo nga, Sentol. Sa Noveleta, hindi na nagtinda. Although yung ating palengke report nung Friday, Sentol, nakapanayam natin yung mismong fish vendor
matumal na daw, Sentol, naapektuhan na yung kanilang paninda eh. Di ba, maano na natin yan? Matagal na natin pinag-usapan yan. Tayo pa nga yung unang nagsabi na wag mo nang bumili ng isda pero baka tumaas ang manok. Oo, Kung yun. matatandaan mo. Yes po, Sentol. Monday yun, last week. Yung pagsadsad pa lang ng Terra Nova, binanggit na natin yan. Yes po, Sentol. Nanggaling na mismo yun sa inyo. At kaya na naman po ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite, pinag-aaralan na yung paghahain ng lawsuit laban nga po dito sa MT Terra Nova. Lahat naman yan, Sentol, ay lalabas sa investigasyon, lalo pat naghahain na po kayo ng resolution para maimbestigahan po in aid of legislation ito pong nangyaring insidente na to. Kasi baka may kailangan baguhin, Sentol, po sa protocol. Di po ba? Siguro sa Marina, dapat magkaroon ng separate classification yung mga ganitong dangerous products na karga-karga nila. Dapat may specific route lang na nadadaanan. Correct. Opo, na Correct, oo. malayo dun sa lugar Si ng Dick ba ngayon? pangisdaan. Ano natin? Maiba ko, si Dick ba? Makakapareham natin? Yes, Sentol. Opo, inantabayan na Kasi lang natin mamaya si baka Dick. magpaalam ako ng maaga kasi ako yung guest sa flag ceremony ng Senado. Nako, ganun ba, Ako yung Sentol? ginawa nilang guest speaker ngayong umaga. Sige, Sentol. Maaga daw ang flag ceremony nila. Apo, bibigyan Hindi prioridad. naman umuulan na. Oo. Bibigyan prioridad natin si Dick Villanueva sa atin pong pagbabalik. Samantala po ang oras muna sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:21 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:27 ng umaga at Senator Tol, ito na ang ating pinakahihintay, ang live update mula sa Paris, France. Kasama na po natin live via Zoom si Dick Villanueva. Dick? Yes, good morning. Good morning, Sentol, and good morning, Morning. also, Cecil. Napakagandang balita ngayong araw na to. Grabe. Talagang mga tao, ito kasi hindi pa natin Dick, yung mic, naitadownload. Dick, yung mic mo raw, pakilakas daw ng kaunti. Okay, yan na ba? Okay na? Yan, okay. Yan. Okay. Napakaganda po ng kanina kahit na foreigner kay Francis kay Carlos Yulo Nag-cheer. nag-cheer. Ngayon, kanina hinihintay namin siya lumabas doon sa doon sa labasan. Alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, hinintay siya talaga ng mga foreigner talaga, yung mga Italian, may British, tapos mayroon pa naghihintay kay German. At ang sabi nila, we know that German is a half Filipino-British. Sabing nung British. Tapos yung Italian, yung ang tawag dito, mga taga Netherlands naghihintay talaga sa kanya. Talagang nagpapalitrato, kinakausap siya, ang dami nag-i-interview sa kanya ng mga vlogger, ang dami nag-i-interview sa kanya ng mga media, And alam mo kanina Sentol tsaka Cecil, kaya hindi maayos yung pagkuha natin ng dahil yung mga nasa likod ko, sumasakay na sa likod ko, makita lang siya. Oo. So ngayon ginagawa namin ng paraan yung interview and hopefully bukas may ilalabas natin yung interview. At mayroon pa silang mayroon pa kaming interview sa kanya, nakaharap niya yung girlfriend niya. Oh. At talagang Ayan, sabi dami nga ng namin, tao. wag kang magpo-propose dito ngayon baka mamaya luluhod ka at magpo-propose ka, sabi ganyan kasi nagkakabiroan kasi sinabi pa niya talaga itong panalo kong to inihahandog ko sa lahat ng Pilipino at sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at lalong-lalo na sa aking girlfriend na si Chloe, mahal na mahal ko siya, sabi niya. Oh, talaga Tapos ang special sabi ko sa mention, kanya, sabi ko sa kanya, kino-congratulate ka ni Senator Tol, sabi ko. Pakisabi kay Senator Tol, maraming salamat, sabi niya. Ayun. So, oo. Dapat napakaganda. mo yan, Dick, ma-revive mo yung yung file Oo na nga eh. interview mo. Tapos itong mga Pilipino, nag-iiyakan. Oo nga. Napuyat din kami rito kagabi. Puyat din kami. Lalo na Sentol. Sentol, mayroon na tayong 4 na medalya. Oo. Si Dalawang Ira, si ginto. Nesty. At 2 bronze. Bronze.
pwede pang maging gold yan. At bukas, pwede pang maging gold si Obiena. EJ Obiena. Ang Oo. wrestling pala, hindi pa nag-uumpisa. Ayun. Hindi pa- At saka hindi si pa- weightlifting, Sarno. Weightlifting. Yung Weightlifting. hindi At saka dalawang golfers pa natin. Wala pa pong puro lalaki Wala pa pang lang sa laban gold yan, ngayon. oo. Oo. So, ang sabi nila, ito na biruin nyo, nasa dulon-dulo tayo, bigla tayo umakyat sa pang number 20 sa tali ng Galing. medal. Wow. Oo. Alam nyo, kanina, parang naiiyak din ako dahil yung mga Pilipino doon sa harapan kanina na naghihintay sa kanya, binabantayan yung yung application ng Paris 2024 at ang sabi, pag yung siya pa rin nangunguna, sa igawan ng mga ng mga Pilipino, titignan ganyan. Pero nung huling-huling yung kalaban niya, biglang 15.1. Oo, nung in-announce na. Yung taga-Armenia, si Armenia. Yes, pati yung taga-Armenia, lumapit sa amin at sabi niya, congratulations sa inyo. Sabi niya, napakagaling ninyo. Kayo ang pinakamagaling, sabi niya sa buong mundo. Talagang Ganyan. golden boy. Lalo na lang Oo. pinatutugtog, Sentol, at Dick, yung national anthem ng Pilipinas, 2 beses magkasunod na araw pa. Doon naiyak yung Makadingding mga Pilipino. balahibo, no? Kasi isipin mo, Sentol, nasa labas ka ng yung arena, naririnig mo yung tunog. Nung tunog ng national anthem natin, ang lakas. Oo, tapos mayroon pang lumabas kanina na Espanyol, ang sabi, kinakanta yung national anthem natin. Yung yung melody. Gumagano siya. You're good, sabi niya. You're the best, sabi niya. Kayo na ang pinakamagaling sa vault, sabi ganyan. Kaya nakakatuwa, mga Armenian, tuwan-tuwa rin sila sa atin. At alam mo, pati mga Chinese, kinukongratulate tayo. Talagang sabi nila, ang gagaling ninyo. Tapos, yung mga French na yung mga umalalay sa kanya, hindi siya dapat sasakay sa sasakyan eh. Hindi siya dapat sasakay yung service ng ng Paris 2024. Pinaghahatid. Si Yulo. Kasi kinausap siya, si Yulo. Pero, pinilit nila siyang pasakayin doon dahil, siyempre, gold medal lahat sila doon, kasama nila sa amin. Kasama natin ang gold medalist. Sabi niya, napakagaling niya. Napanood natin kanina sa TV, sa big screen. Sabi niya sa loob, ang galing niya. Sabing ganun. Nakakataba ng puso, sa totoo lang. And Galing. tomorrow, magbababad kami rito ng gabi, sabi ng mga Pilipino, dahil tiyempo naman bakasyon ngayon, magbababad kami bukas ng gabi kay Wow. EJ Obiena. Kung kinakailangan, sumigaw kami sa harapan ng Stade de France, sisigaw kami. Kasi merong parang mayroong doon yung parang fan zone na mapapanood mo sa big screen. So nandoon daw sila bukas. Tapos yung nakabili ng ticket, nakabili ako, sabi niya, panghapon. Ipasok mo na buong hapon hanggang gabi ka na dyan, huwag ka na lumabas. Sabi ko, pag naipasok mo na yung ticket na yan, magbaon na lang kayo. Ang saya kanina, Sentol, sa totoo lang. Ayun. Kami puyat pa. Puyat pa tayo rito. Uy, Oo. Sentol, commendable meron yung- meron tayong dito yung napala sa pagpupuyat natin. Sa Oo, totoo lang. meron. Oo, At saka yung kay Nesty Pitesio, ang gandang laban Grabe. yon. Pero yung Grabe. yung naglaban kagabi, yung Portugal at saka yung Poland, yung nanalo ay yung Poland, yung parang nakapalda na babae. Yun ang makakalaban ni Yun ang makakalaban ni niya. Nesty Pitesio. Mabilis din kumilos. Match Pero na match may- sila nun. May nagsasabi ng boxing analyst dito na sabi niya, palagay ko sabi niya, yung kakalabanin ng boxer ninyo na babae na Poland, sabi niya, kayang-kaya niya, sabi niya. Oo. Payat naman siya. Hindi siya mabilis lang. Pagaslaw lang sa first round. Napanood ko Pero yung first round ng Portugal-Poland kagabi pa rin Pagkatapos kay Yeah. Nesty. Pero po si Nesty talaga, sulit talaga siya kung makatama. Ay, solid tumira. Talagang Galing. pagpasok niya. Kaya yung China, hindi alam kung paano atras. Mabilis din yung China Mabilis Yeah. din yung galaw ng China. Ganon yung uri nung tumalo kay Paalam, yung Magaslaw. Ganon Oo. Pero kapag Yung nasa ulit, Australian. yung kay Paalam naman, close fight yun Close fight. Split decision yun Di ba? 2-3. Oo. So, bale, kaya pa yan bata pa rin naman si Carlo Si Ira, kausap ko yung kapatid nung Biyernes, nandito sa ROTC Games sa Tagaytay. Sana maipalabas mo yun, Cecil. At Oo. si birthday ni Yes po, Ira nung Sento. Biyernes Tuwan-tuwa yung kapatid, yung Wow. kuya niya, si Romnick Villegas. Yung pala nag-training, bunso si Ira. Pinakabunso sa magkakapatid. So,
inaasahan niya na makamedal, nakamedal na Sam, nga. Siguro, laban to, pataas. Sige, si Sentol, Ira Villegas. ipe-play natin Tiga Tacloban yung yan, ano. tiga Leyte. Tiga Leyte si Ira. Ipe-play natin yung Sabi- interview sa kapatid Sabi ni nga Ira. nung hapon, okay. Kasi go ahead. Miyerkules pala, Sentol at Dick, nakatakda yung laban ulit ni Ira. Tapos si Petesio naman ay August 8. Nakatakda August yung, 8. yung kanilang mga Sold out susunod ang na ticket, laban. wala na. Sold out ang ticket. Ngayon, ang sabi, yun daw gustong mamili ng ticket, mag-standby daw doon sa harap. Mayroon doong pwedeng mag over the counter ka kung walang Yun yung sinabi Galing, nila. Kasi- nakakasayang yung ticket ko. Hindi ko nagamit. Ha? Sayang yung ticket. Ito pa Bale. nakakatuwa. Ito pa nakakatuwa. Ang sabi nung hapon nung kanina dumaan, sabi niya, your Bolt champion, sabi niya, was coached by Japan. the Japanese. Sabi niya. Oo. Oh. Japanese talaga, coach, no? Yeah. Galing, We are for him. Sabi niya. talaga to, nakakaiyak. Na- Baka bukas Dick, pag nag-report ka, paiyak-iyak ka na rin. Dapat may panyo ka. Pag nanalo si EJ, di ba pa? Iyak ka na. Iba yung pakiramdam, ano? Parang ikaw din Si talaga Carlo- yung nanalo eh. Ganun ang pakiramdam World- natin eh. Si EJ, labing-isa na lang sila. Yung si EJ, ang rank sa world, number 2. Ang nasa taas niya, yung tiga Sweden, si Duplantis. Yeah. Yun ang kalaban niya. Pero number 2 naman siya sa world. So pag naliparan niya yung, di ko alam kung 5.8 ang magsisimula bukas, itataas yan. Ang record ni EJ, 6 meters. Ayan, 5.8 yung simula bukas. So, kaya-kaya. Kailangan lang confidence siya. Oh. Pero Sentol, pag naririnig mo yung national anthem sa Olympics, talagang madadala ka eh. Yung emosyon mo talagang grabe. Talagang, kanina nga lang, nung nakikita namin sa video kanina, talagang naiiyak yung mga yung mga kababayan natin. Ayan, diyan sa video na yan, sinusundan Talaga nila namang si Yulo. Yan. Ayan, no? Tsaka yung Lumabas Filipino na si- community. Grabe. Kukunti na lang yan kasi nga kanina, dumating sila alas 2, may nagsasabi doon, hindi na lalabas dito, hindi na lalabas. Nag-uwian na yung iba. Oo. Ayan, Kami ang pinakamarami kanina. Ang sabi nga ganyan nung bantay, anong ginagawa nyo rito? Ilabasan ng media to. Sabi kong ganon. Hindi, sabi ko, dito siya lumabas kahapon at dito rin siya lalabas ngayon. Yung pala, ito nangyari kahapon kay Yulo kahapon. Ang sinabi, kahapon pala pagod siya. At saka parang, nai-stress siya. So parang nagpakita lang siya kahapon tapos bumalik siyang ganon, sandali lang. Pero nung sinabi daw sa kanya nung mga siguro yung girlfriend niya, sabi niya, nandito silang lahat, hinihintay ka. Kaya lumabas siya kanina at napakabait niya. In-accommodate niya yung napakaraming Pilipino. Wow. Photo, nakipag-usap, Selfie. nakipag-kwentuhan, nakipag-selfie, autograph. Nagpa-autograph ako sa kanya. Meron ako autograph sa kanya. Ayun, in-autograph niya yung Galing. yung badge ko. Oo. Ay, wala na. Hindi na magagamit yung badge mo. Kasi may Hindi, perma. Sa ibabaw lang to na mayroon naman kabilaan yun. Sa likod. Reversible pala yan. Oo. Oo, Ito na pero- pala, galing. Sentol, ito na pala yung panayamot kay Romnick Villegas. Yung kapatid ni Ay, Ira mahaba Villegas. yan. Baka magtagal. Bukas na. Sige, bukas natin i-play, Sentol. Sige po, Sentol. Para kay Sige. Ira Villegas yan. Opo, Sa total kapatid naman, niya, si Kuya ang- Romnick niya. Sakto kasi ang laban naman ni Ira Sentol ay Miyerkules eh. So, Yes, okay oo. pa to. Sige po. Sold out na rin ang ticket. Si Ira. Ang dalawang boxing, ang oras na slot ng boxing ni Ira tsaka ni sa 8 ni na Nesty, sold out ang ticket. At medyo tumaas po ang ticket. Medyo tumaas ang yung presyo niya. Kaya abangan po natin 'yan at bukas abangan natin ang full report ko at mapapanood po ninyo 'yan dito pati yung mga foreigner na na-interview natin kung anong masasabi nila Yan. pagdating kay Yulo and of course kay Nesty Petition na meron kami na interview na na Amerikano na member ng LGBTQ at talagang suportado sila kay Nesty Petition. Ayun. Ayan. Oo. Kaya Ayan, abangan natin yan. Salamat, Malapit na yan, Dick. At maraming salamat sa iyong pag-uulat live from Paris, France, Stade de France.
Okay. Ano ba, marunong na ako magsalita kasi bisita ko yung isang senador sa France ng isang araw. Vive Lex Jokes. Lex Jokes Yeah. Olympics. Yeah. Tama ba yun? Ano ibig sabihin Vive nun? Lex Jokes Olympics. Hindi ko. Nakita natin kanina sa VIP pumasok si Jaworski at saka si Kuhuang ko. Nanood din sila. Yan kanina. Ayun. nanood din Siya ang sila kanina. representative sa International Olympic Committee. Oho. Okay. So, yan na lang Ayun. muna, Sentol. At syempre, wala po dito sa Last game na yun ni wala nang laban si si Kaloy, tapos na, pahinga na siya. So, Ay. relax. Wala nang May stress. May nagregalo Makakapamasyal sa na. kanya. May nagregalo sa kanyang fan niya. Oh, anong regalo? Niregaluhan siya ng Louis Vuitton. Wow. Aba. Nako, ang daming regalo nga abutin niya pagbalik sa Pilipinas. Ang dami. siyempre, bukas. Ano natin bukas sa Sentol at makukuha natin yung yung interview na yon at pipilitin natin mailabas yung interview natin sa kanya. Napakagandang interview niya at saka yung niya sa inyo, sabi, maraming salamat po kay Senator, sabi niya, sa pagsuporta sa mga atleta. Ayun. Salamat. Thank you Dick very much, Villanueva. Dick. Okay po. Live from Paris, France, Europe. Okay. Yan. Magandang hapon po, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan. At Magandang Sentol. umaga. Opo. Nasa linya naman natin ng ating komunikasyon, going back dun sa issue ng oil spill, yung malawak na epekto ng pagtagas ng langis dyan sa Bataan. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita po ng DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Good morning po, ASEC. Magandang umaga po. Magandang umaga, Senator Francis. Magandang umaga, Ma'am Cecil. And magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. So ito naman mga kababayan natin sa Cavite at Bataan na tulungan na to di ba? O continuing pa yun, Asek? Yung mga mangingisda. Yes po, Senator, continuing po. In fact, sa probinsya ng Cavite, nakapagpahatid na tayo ng initial na 25,000 family food packs. Yan po ay batay doon sa naging request ng provincial government. Sa Bataan naman din po, meron na po tayong naipahatid na initial na 10,000 family food packs. 5,000 po napunta sa Limay, 5,000 rin po napunta sa Mariveles. And tuloy-tuloy pa naman din po yung koordinasyon natin sa mga lokal na pamahalaan. We gave them the assurance na anytime nakakailanganin nila ng karagdagang pong tulong, magpapahatid po ang ating pong ahensya. Ayun, maraming salamat. So, ganun katagal nyo nakikita ang epekto nito? Well, batay naman po doon sa naging pagpupulong ng task force na kung saan kabahagi nga po yung DSWD, hindi po natitiyak Senator and Ma'am Cecil kung hanggang kailan, but on the part of the DSWD, naghahanda po kami. At anytime na sabihin na medyo tumagal po yung augmentation support ng DSWD, we gave assurance nga po na magkakaroon tayo ng family food packs. But aside from that, tinitignan na po din namin, ina-anticipate na namin yung pong financial assistance, especially for the fisher folks whose livelihoods nga po are naapektuhan na dahil dito sa oil spill. Ang apela... Asek, meron akong inaaral na secondary sector nito. Kanina na i-report yung mga nagtitinda naman. So, yung mga mangingisda, walang nahuhuli. Ito namang ating mga fish vendor, walang tinda. Marami na nagsara sa Noveleta, Cavite. So, meron ba tayong kasama ba sa universe yung mga tindera naman sa palengke na wala nang itinitinda, umaasa doon sa dadalhin ng mga sa bagsakan, sa mga aming mga pantalan dyan sa Cavite, Ternate, Naik, Noveleta, Tansa at maging Rosario. Tama po kayo, Senator. Kasama po sila doon sa na-identify very natin good. na maaari nga pong matulungan. Aside from them, Senator, doon din po sa Bataan dahil marami rin pong mga beach resorts doon. Correct, Na oo. tinukoy na rin po namin yung mga tourism workers na maaari din naman pong Bawal maapektuhan. mag-swimming. So, yes, na-anticipate na din po namin at doon nga po sa mga proposals na sinusumiti namin, we have considered them in the total number of affected population. Ayun. Ay, so very good. Cecil, meron ka pang tanong? Ako, wala na. At Opo. maaga natin ginising ito si Asek Irene. Ako naman, papunta sa flag ceremony. Isa lang po ang aking tanong kay ASEC. Yung pong mga mangingisda at yung iba pang mga apektado, kagaya nga po ng mga vendor,
they are seeking for alternative livelihood, alternatibong pangkabuhayan. Ano po ang pwedeng maging tulong po dito ng DSWD, ma'am? Well, Ma'am Cecil, gaya po nung naibahagi natin, nung nagkaroon ng oil spill sa Bindoro, aside from the emergency cash transfer, aside from the AICS, tayo rin po ay tumulong sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program. Nagkaroon ng assessment, ano po doon sa mga naapektuhan, kung paano rin magpapatuloy yung kanila nga pong pangkabuhayan, na kung saan nagkaroon tayo ng intervention through the program na SLP, and for the ones na maapektuhan din naman po nitong oil spill, isa rin po ito doon sa nakikita nating karagdagang tulong sa kanila. So ikinukonsidera din po yun, yung alternative livelihood. Well, tama po yan, Opo, Ma'am Cecil, but of course, syempre, depende yan doon sa assessment din, doon sa kakayanan ng mga maapektuhan ng mga fisher folks at iba pong mga kabilang, iba pa pong mga sektor. Okay, marami pong salamat, ASEC. Very active ang DSWD sa pagtulong at maagap sa pagtulong, Sentol. Marami pong Ayun. salamat, ASEC. Maraming salamat, Asek Irene Dumlao, ng ang spokesman ng DSWD. At Cecil, Maraming salamat ako naman din. yes, maraming salamat, Asek, at mag-ingat po kayo. Ayun. Yes, Sentol. Cecil, ako'y Opo. magpapaalam na maaga at sa ating mga tigapakinig dahil tayo po ay guest speaker sa flag ceremony ngayon maaga sa Senado. Ako po yung nakatalaga ngayon kaya tatakbuhin ko muna itong traffic para umabot ako sa maagang flag ceremony ng ating mga empleyado ng Senado at siguro bibigkasin na rin natin yung kahalagahan doon ng panalo ni Kaloy Yulo. Yun. Kasi Yes po. yung huli nating flag ceremony narinig ay yung kagabi sa Paris, France. Ang susunod na flag ceremony Wow. ay dito naman sa Pilipinas. Mm. So maraming salamat po sa mga Ay. sumubaybay. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magkikita-kita po tayo bukas dito po sa Usapang Tol. Huwag niyo munang isasara at nandiyan pa si Cecil. Yan, magkakasama-sama pa tayo hanggang alas 7 ng umaga. Marami pong salamat, Senator Tol. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:47 ng umaga. Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Nagbabalik ang programang Usapang Tol sa oras na 6:54 ng umaga. At naku, ito alamin na natin ang presyo ng mga bilihin lalo pat umpisa ng work week. Nako, yung pagbili ng mga baon sa eskwela ng mga nanay. Kamusta kaya ang presyo ng mga bilihin ngayon naroon sa Pritil Public Market? Si Nicole Cordero. Nicole, good morning. Good morning, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Ako ay nandito ngayon sa Pritil Public Market. Ang pinakamurang presyo ng bigas dito ay ang well-milled rice na 48 pesos per kilo, habang ang pinakamahal naman ay ang kukuyo na 62 pesos per kilo. Ba, 48 pesos na, Nicole? Yes po, pinakamura po. Mababa, bumaba yan. O, mababa. Yes po. Kasi 'di ba Pero remember 50 plus pesos na 'yon. Hindi at itanong mo nga Nicole kung ano na sige bukas pala pag nag-report Yes, ka itanong mo kung imported na bigas 'yon. Lalo na yung mga Okay, noted po 940s yan, kasi Miss Cecil. baka mamaya yung 48 pesos pala Nicole, yan ay yung resulta na ng mababang taripa. Kasi nakapasok Yes, na sa po. Pilipinas 'di ba yung mga in-order na bigas na pinatawan ng mas murang taripa. So malaman natin Nicole kung nakarating na ba sa mga pamilihan. Kaya bahagyang nagmura na yung presyo ng bigas. Ayan, go ahead Yes po, Nicole. Ms. Cecil, bukas i-report po natin yan. Bale, ang pinakamurang isda naman dito sa Pritila ay 140 pesos per kilo. Ito ang galunggong, habang 380 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito ang lapu-lapu. Ang pusit naman ay 360 pesos per kilo. At ang hipon naman ay nasa 240 to 300 pesos per kilo. Ang karne mula Batangas ay with stable prices, kaya ang buto-buto ay 340 pesos, laman 350 pesos, liempo 400 pesos, habang ang manok ay mabibili ng 230 pesos per kilo. Sa usapin ng gulay galing Divisoria, ang listahan ng presyo dito ay ang mga sumusunod. Siling sigang at bawang, 160, sibuyas at patatas, 120, repolyo, 80 pesos, luya, 300 pesos, carrots, 180, kamatis, 200. Dati po ang kamatis ay nasa 260 ayon po sa mga tindero. Tindera ay bumaba na po mahal ito. ah. Oo. Yes po. Yung luya, 300.
300 pa rin siya ni Cecil. Katulad po nung Yung manok- sa Divisoria, ay 300 din po ang bentahan. Oo, yung manok din medyo mahal itong 230 kada kilo, Nicole. Yes po, Ito pero yung- ang ayon po sa mga tindera dito, yun na po ang stable prices po nila. Pero bukas po, ikukumpara po Sige, natin ang sige. presyo ng manok po, ay karne, sa ibang palengke po. Ito yung binabanggit Nicole ni Senator Tol na baka magtaasan yung presyo ng karne. Kasi nga baka bumaba yung demand sa 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 isda. isda, Yes maglipatan sa karne. Ayun, Nicole. Yes po. Ayan. Ayon naman po sa isang fish vendor na nakausap natin dito, nung panahon po ng bagyo, nagtumaas po ang presyo ng bilihin ng isda, pero ngayon po ay bumaba na po ito. So, titignan po natin tomorrow po dun sa pupuntahan po natin na market Yes. kung malaki po ang difference nung presyo po sa karne. Ayan. At Nicole, sino naman ang maswerteng tumanggap ngayong umaga ng Center Token? Bale, ang ating token winner po ngayon ay isang vegetable vendor po, si Kuya Roldan. Good morning po. Good morning po. Live po kayo sa DWIZ sa programa po ni Senator Francis Tol Tolentino dito po sa Usapang Tol. Kamusta po kayo, sir? Okay lang naman po. Kamusta ang benta, sir, ngayong umaga? Medyo okay naman kasi Lunes nga hindi mo naman masyadong aasahan na maraming mamimili. Aho. Kasi Lunes. Tsaka maulan po Kamusta po ba yung panahon dyan, sir? Sakto lang naman, makulimlim lang pero hindi pa naman umuulan. Ay, sa bagay, maaga pa naman, Kuya Roldan. Ano po? Ayun. Baka mamaya po, magdadatingan na yung mga mamimili pagka, gumanda-ganda na po yung, yung lagay ng panahon. Ayun. Kuya Roldan, kamusta naman po ang presyo ngayon ng gulay? Stable po ba o tumaas o bumaba? Hindi pa natin masasabing stable yan kasi hindi naman talaga yung pinaka-stable na price. Medyo mataas pa rin yan. Aha. Kasi epekto pa rin po ito nung nag-uulan po nitong mga nakarang araw. Opo. Kasi yung ibang mga lugar tinamaan ng bagyo, kamukha ng Bulacan na sinasabi nga nila ro na wash out nga ro yung pananim nila dahil sa baha. Oho. Kaya medyo tumaas ang gulay kasi konti lang ang dumarating. Ayun. Ganun ang nangyayari. O, teka, suot mo na pala, sir, yung t-shirt ni Sentol. Yan. Opo, binigay pati pala po. apron. Buong uniforme pala ni Kuya, ha? Bis na bis ka. Pati Sabi kasi sombrero. mag-makeup daw kasi. O hindi, pero bagay yan sa'yo, Kuya, lalo na ngayon at makulimlim ang panahon dyan. Huwag mo nang aalisin yung sombrero mo. Ayan. Sige Opo. po. Marami pong salamat, Kuya Roldan. Salamat. Opo. Nicole, thank you very much, Nicole. Thank you po, Miss Cecil. Ayan po, si Nicole Cordero, ang inyo pong napakinggan mula po sa Pretil Public Market. At bago po tayo tuluyang pansamantalang magpaalam, narito po muna ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Just a great reminder. Trials, difficulties, and problems are common to our everyday life, but solutions to them are always provided by our good Lord. We only need patience, perseverance, and faith in Him. Trust in God and ask Him for strength to endure all our troubles. Think good, thank God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. At sumayin niyo po ang isang oras na balitaan at talakayan. Dito lamang po yan sa programang Usapang Tol. Magkakasama-sama po tayo muli bukas. Alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. At sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino, ako po yung lingkod, Cecil Villarosa. Ang tabayanan ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Banyes. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ang bawat